Hello, science fans! Ang init, no? I don't need it. I don't need it. I don't need it. I don't need it. Temperatures are very high. Pero napansin nyo ba na ang ating mga monitoring agencies are also reporting heat indices? Ang temperature at heat index ay dalawang magkaiba pero interconnected na concepts. Kadalasan ay napapagpalit sila, pero bawat isa sa kanila ay may isang distinct na meaning. Ang temperature ay nagre-refer sa measurement of thermal energy that's present in the atmosphere. Kadalasan ay minimeasure ito in degrees Celsius or Fahrenheit. Nag-i-indicate ito kung gaano kainit or gaano kalamig sa isang lugar. On the other hand, heat index, also known as the apparent temperature, takes into account not only the actual temperature but also factors in humidity para ma-determine kung gaano kainit ang ating pakiramdam sa ating katawan. Napaka-importante ng index na ito kasi sinasabi nito kung gaano kabilis natin mapapalamig ang katawan natin na magiging mahirap kung humid ang ating environment. Pero bakit nga ba napakataas na ng temperature at heat index sa ating mundo? Before I answer this question using science, let me first say hi to our new viewers. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher in the field of molecular ecology. At ako po'y nag-aalala ng ating mga katawan ay hindi mag-a-adapt ng mabilis sa ating nag-iibang environment. Isa rin po akong teacher at ako po'y nag-a-agree na napakahirap mag-focus at mag-aral pag ganito ang ating panahon. And Scientia is my science communication channel, kung saan pinag-uusapan po natin ang science behind the things we experience every day. Ang Pilipinas, katulad ng iba't iba pang parte sa buong mundo, ay nakakaranas ng napakatinding init. This phenomenon can be attributed to various factors. Kasama na doon ang climate change na pinapalala ng human activities such as greenhouse gas emissions. Ang paggamit natin ng fossil fuels, kasama na ang deforestation at iba't iba pang industrial processes, ay nagre-release ng greenhouse gases katulad ng carbon dioxide at methane sa ating atmosphere. At dahil dito, mas maraming init na galing sa araw ang natatrap sa loob ng ating planeta. Ang pagtrap ng init na ito ay nagre-result sa mas madalas at intense na heat waves, pagtaas pa ng global temperatures, at pag-iiba ng ating weather patterns. At dahil malapit ang Pilipinas sa equator, mas pinapalala nito ang effect ng global warming, kaya napakainit at napaka-humid. Dahil isa rin tayong archipelago, mas nagiging susceptible din tayo sa impact ng pagtaas ng sea levels at extreme weather events like typhoons. Pero alam nyo kung ano yung kakaiba? Kung yung ibang parte ng mundo ay napakainit, sa ibang lugar naman ay mas humahaba at mas lumalamig ang winter. Huh? Yung paradox na ito can be explained by disruptions in atmospheric circulation patterns caused by climate change. Dahil mas mabilis ang pag-init ng ating polar regions, ang ibig sabihin nito ay mas lumiliit ang diferensya ng temperatures ng poles at ng equator. Dahil mas weak na yung temperature gradient, naapektuhan nito ang jet streams, which are high-altitude, fast-flowing air currents na nagpa-play ng crucial role sa pagdetermine ng ating weather patterns. Yung mga jet streams kasi na ito ang nagdi-display sa cold air masses. At pag nag-iba ang kanilang direksyon, pwedeng may marating yung cold air masses na mga lugar na hindi naman talaga dapat nila napupuntahan, resulting to colder and longer winters in certain areas. And itong phenomenon na ito ang nagko-contribute sa perception ng contradictory weather extremes na nangyayari ng sabay-sabay across the globe. Dahil sa init na nararamdaman at sa need na mag-mitigate ng climate change, kailangan nating mag-adopt ng sustainable cooling practices. Ano-ano ba ang mga paraan para mapalamig ang ating sarili nang hindi nasisira ang planeta? Pwede nating gamitin ang natural ventilation ng ating mga bahay by opening windows strategically
to facilitate cross-ventilation and create airflow. Pwede rin tayong maglagay ng window shades, kortina, awnings, or even reflective window films para ma-reflect ang init ng araw palabas at hindi matrap sa loob ng ating bahay. Pumili rin tayo ng mga energy-efficient air conditioners or cooling appliances na may high energy efficiency ratings, such as Energy Star certified products. Siguraduhin din natin na may regular maintenance at cleaning ang ating mga electric fan at aircon para efficient ang kanilang paggana. Kung kakayanin, mag-invest tayo ng solar power sa ating mga bahay para meron tayong renewable energy for cooling purposes. Ang solar power or even solar power devices reduce our dependence on fossil fuels at nakakabawas ito sa greenhouse gases na ine-emit natin sa ating atmosphere. Kung meron tayong space, green roofs or rooftop gardens provide natural insulation, nag-aabsorb sila ng init, at nagmi-mitigate sila ng urban heat island effect. Ang pagtatanim din ng puno at halaman sa paligid ng ating mga building ay nagkikreate ng cooling effect through evapotranspiration habang nag-aabsorb din sila ng greenhouse gases at nakaka-mitigate ng climate change. Pwede rin tayong mag-incorporate ng water-saving strategies such as evaporative cooling systems or misting fans na gumagamit ng kakonting tubig para mapalamig ang ating paligid. Pwede rin nating kolektahin ang rainwater for irrigation or kolektahin yung tinatawag na gray water katulad ng mga pinaghugasan ng ating pinggan para ma-recycle sa ating bahay. Understanding the distinction between temperature and heat index is important para ma-assess natin ang ating thermal comfort. Pero may ibang paraan pa para tumulong. Pwede kayong maging part ng STEM community ng Pilipinas para mas maintindihan pa natin kung bakit nga ba nagkakaroon ng climate change at makagawa pa tayo ng ibang interventions para makatulong dito. Kung kayo ay isang batang babae na malapit nang mag-thesis sa STEM fields, baka gusto nyong mag-apply sa Scientia Thesis Grant. Through this, pwede kayong mabigyan ng additional 55,000 pesos na pwedeng makatulong sa gastos ng inyong thesis. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating fundraising efforts para sa Scientia Thesis Grant. Tulungan niyo po kaming tumulong sa mas marami pang kababaihan sa Pilipinas na gustong mag-aral ng STEM. Makikipashare po ng ating fundraising links sa inyong mga kakilala at kaibigan na pwedeng makatulong sa atin. But what do you think? Ano pang pwede nating gawin para makatulong tungkol sa climate change? Anong mga kinakatakot or kinakakaba nyo tungkol sa pagbabago ng ating environment? Let us know your thoughts in the comment section below.